Sumunod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayao. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Sa ating unang balita, dalawang high-value individual ang naaresto ng mga otoridad sa ikinasang anti-illegal drug operation sa Zamboanga City at nagresulta sa pagkakasabat ng halos 800,000 pisong halaga ng marijuana. Ang report mula kay Patrolwoman Joyce Abio. Arestado ang dalawang individual sa sinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng Regional Drug Enforcement Unit 9, katuwang CIDG Zamboanga City Field Unit 904th MCRMFB 9, PDEA 9 Zamboanga City Office, 50th Special Action Company ng 50th Special Battalion at Zamboanga City Police Station 7 sa Kilometer 6, Barangay Pasanangka, Zamboanga City. Ang matagumpay na operasyon ay nagresulta sa pagkakaresto ng dalawang suspect na kinilalang sina alias Lim, 19 na taong gulang, isang estudyante at residente ng San Jose, Zamboanga City, at alias Arthur, 23 taong gulang, isang mekaniko at residente ng Luyahan, Zamboanga City. Nakumpiska mula sa mga sospek ang tinatayang 7 kilo ng hinihinalang marijuana na may kabuuang halaga ng humigit kumulang 840,000 pesos. Sa kasalukuyan, ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala na sa Regional Forensic Unit 9 para sa masusing pagsusuri, habang ang dalawang suspect ay nasa kustudiya na ng Zamboanga City Police Office para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Mula rito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Abiog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Abio. Dahil sa mabilis na pagresponde ng mga otoridad sa isang riding in tandem shooting incident, naaresto ang isang suspect habang nasawi naman ang kanyang kasamahan matapos manlaban sa mga responding pulis at militar sa Cotabato City. Tunghayan ang balita mula sa report ni Patrolwoman Leonora Gawang. Isa ang nasawi habang isa pa ang naaresto sa mga suspect na sangkot sa riding and tandem shooting incident matapos ang naganap na enkwentro sa pagitan ng mga operatiba ng Cotabato City Police at Militar nito lamang ika-20 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Doña Pilar Street, Poblacion 4, Cotabato City. Kinilala ang dalawang biktima ng pamamaril na sina alias Abdul, 41 na taong gulang at si alias Nino, 46 na taong gulang na kapwa residente ng Poblacion 4, Cotabato City at ang dalawa ay kasulukuyang nagpapagaling sa paggamutan. Samantala, kinilala naman ang naarestong suspek na si alias Homie, 24 na taong gulang, residente ng Purok 2, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon sa ulat, agad na rumesponde ang mga tauhan ng Marine Battalion Landing Team 5 at Cotabato City Police Office matapos makatanggap ng ulat ukol sa pamamaril sa nasabing lugar na nagresulta sa pagkakasugat ng dalawang biktima. Habang nagsasagawa ng follow-up operation, namataan ng mga otoridad ang dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo na tumutugma sa deskripsyon ng mga salarin. Nang tangkain silang pahintuin, agad umanong bumunot ng baril ang isa sa mga suspek na nauwi sa palitan ng putok. Napatay on the spot ang nasabing suspek habang ang kanyang kasamahan ay nagtangkang tumakas ngunit agad ding naaresto. Samantala,
Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Cotabato City Police Office at mga kasandaluhan upang alamin ang motibo sa likod ng krimen at matukoy ang iba pang mga posibleng kasabwat ng mga suspek. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako si Patrolwoman Leonora Gawang, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Gawang. Mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga operatiba ng pulisya mula sa isang drug suspect sa Butuan City. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman K. Francisco. Sa patuloy na kampanya kontra ilegal na droga, matagumpay na nagsagawa ng bypass operation ang Police Regional Office 13 na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang hinihinalang tulak na droga at pagkakasamsam ng mahigit 271,000 pesos ang halaga na hinihinalang shabu sa Barangay Limaha, Butuan City nito lamang Huwebes, Hunyo 19. Kinilala ni Police Regional Office 13 Director Police Brigadier General Christopher N. Abrahano ang naares ng suspect na si alias Bray, 32 anyos at residente ng nasabing lugar at nakalista bilang street-level individual sa drug watch list. Naaresto ang suspect matapos makipagtransaksyon sa isang operatibang nagpanggap na buyer. Nasamsam mula sa operasyon ang 40 gramo na hinihinalang shabu, marked money at iba't ibang drug paraphernalia na isusumiti bilang ebidensya sa korte. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang suspect at kasalukuyang nasa kustodiya na ng Butuan City Police Station 2. Ayon kay Police Brigadier General Abrahano, ang tagumpay na ito ay patunay na mas pinaigting na kampanya upang maprotektahan ang ating mga komunidad at buwagin ang mga lokal na sindikato na droga sa rehiyon. Patuloy nating palalakasin ang ating mga operasyon sa tulong ng mas pinahusay na intelligence at pakikipagtulungan sa mamamayan. Mula rito sa rehiyon ng Caraga, ako ang yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman K. Francisco, alagad na batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Francisco. Samantala, dala ang matibay na hangarin na talikuran ang armadong pakikibaka. Pusang sumuko sa mga otoridad ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa lalawigan ng Eastern Samar. Patrolwoman Kimberly Flores sa report. Voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Makapagal, General MacArthur, Eastern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 2nd Eastern Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Provincial Intelligence Team Eastern Samar Provincial Intelligence Unit sa aktibong suporta ng Kasimbayanan at Advocacy Support Group. Isinuko rin ng nasabing surrendery ang isang unit caliber .38 revolver at 4 na bala. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong na bigas at grocery items mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustodiya ng 2nd Eastern Samar PMFC para sa facilitation ng kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Patuloy ang panawagan ng pambansang pulisya sa iba pang mga miyembro ng CTGs na iwaksi na ang maling ideolohiya at magbalik loob sa ating pamahalaan upang makasama ang pamilya, mamuhay ng payapa at patuloy na sumuporta sa mga programa ng ating gobyerno. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Flores. Kalaboso ang isang lalaking drug suspect ng Taguig PNP matapos mahulihan ng mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu sa isinagawang bypass operation sa Barangay Western Bicutan, Taguig City. Nakibalita dyan si Patrolwoman IB Corporal. Arestado ang isang bagong tukoy na drug suspect sa bypass operation ng mga tauhan ng Taguig City Police Station sa Barangay Western Bicutan, Taguig City. Kinilala ang suspect na si alias John Paul, 25 anyos, walang trabaho at isang street-level individual. Nakuha mula sa kanya ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 27 gramo at tinatayang halagang 183,600 pesos.
kasama ang bypass money at isang camel-labeled cigarette box. Inihahanda na rin ang kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 laban sa suspect na isasampa sa Taguig City Prosecutor's Office. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolman Corporal. Hawak na ng mga otoridad ang nakatalang rank number 1 most wanted person sa Caba, La Union matapos itong maaresto sa ikinasang manhunt operation ng Caba PNP sa Bawang, La Union. Ang kabuuan ng balita mula kay Police Staff Sergeant John Del Supremo. Matagumpay na naaresto ng pinagsanib na persa ng Caba PNP, katuwang ang mga operatiba mula sa La Union PIU at PIT La Union ng RIU-1, ang isang rank 1 most wanted person sa bayan ng Caba, La Union, sa barangay Kinabiti, Bawang, La Union noong Hunyo 21, 2025. Kinilala ni Police Major Clinton P. Amawan, hepe ng Caba Municipal Police Station, ang akusado sa alias na Danny, 70 anyos, isang makines at residente ng barangay Lasud, Caba, La Union. Dagdag pa ni Police Major Amawan, inaresto si alias Danny sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape sa ilalim ng Article 266-A Paragraph 1, kaugnay ng Article 266-B ng Revised Penal Code as amended by RA 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 kung saan walang piyansang inirekomenda. Agad siyang dinala sa Caba District Hospital para sa medical at physical examination at kalaunan ay hinihatid sa istasyon ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at kustodiya bago ito i-turn over sa korte na naglabas ng warrant. Samantala, ang matagumpay na operasyon na ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Caba PNP laban sa kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa kanilang komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Staff Sergeant Supremo. Nasamsam ang mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu mula sa 3 individual sa isinagawang bypass operation ng pulisya sa lalawigan ng Bataan. Nakibalita dyan si Patrolwoman Lixen Ray Saweran. Isang matagumpay na operasyon laban sa iligal na droga ang isinagawa ng Orani Municipal Police Station sa sitio Kawayan, Barangay Tugatog, Orani, Bataan na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 lalaki, kabilang ang isang high-value individual. Ayon kay Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, positibong nabilhan ng isang sachet ng ininalang shabu ng isang PNP posture buyer ang mga sospek gamit ang isang piraso ng 1,000 bilang marked money. Sa isinagawang protective search, narecover mula sa high-value individual ang isa pang sachet ng ininalang shabu at ang marked money. Tinatayang nasa humigit kumulang 54 gramo ang kabuang nasamsam na hininalang shabu na may standard drug price na 367,200 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Orani PNP ang mga sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dagdag pa ni Police Colonel Salvadora, ang Bataan Police Provincial Office ay patuloy na nagsusulong ng kampanya kontra iligal na droga upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa lalawigan. Katuwang ang mamamayan, nananatili kaming tapat sa aming sinumpaang tungkulin para sa isang ligtas at drug-free na Bataan. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Saweran. Nasa kote ng Pasay PNP ang 5 suspect sa sinagawang bypass operation sa Pasay City matapos magpositibo sa illegal na droga. Nakatutok dyan si Patrolwoman Mika May Bahiwag.
Arestado ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasay City Police Station ang 5 individual dakong 5:30 ng hapon sa Barangay 29 Zone 5 sa Pasay City. Kinilala ang mga naarestong suspect na sina alias Pre, alias Jackie, alias Tisoy, alias Rap at alias Rom. Nakumpiska sa mga suspect ang 6 na pakete ng hinihinalang shabu, mga drug paraphernalia at ang buy-bus money. Dinala sa Station Drug Enforcement Unit ng Pasay ang mga suspect para sa dokumentasyon habang ang mga nakumpiskang ebidensya ay isa sa ilalim sa pagsusuri ng SPD Forensic Unit. Sila ay naharap sa mga kasong paglabag sa iba't ibang seksyon ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Metro Manila, ako ang iyong PNN correspondent, Patroluman Mika May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Patroluman Bahiwag. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III at sa pangunguna ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka. At bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli naming ipinapaalala ang panawagan ni Chief PNP na huwag nyo nang hanapin ang pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyong mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Ang 911 ay bukas 24/7, maaring tawagan kahit walang load at handang tumugon sa anumang uri ng emergency. Ipagbigay alam sa inyong pamilya, kaibigan at komunidad sa panahon ng pangangailangan. 911 ang inyong katuwang. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Adrian Dayal. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.